maramdaman ito ni Rayang, sinabi niya sa kanyang isipan na may tao raw na narito. Batay sa amoy, hindi pa raw matagal mula nang umalis ang mga ito. Napagtanto niya na pumunta raw ang mga ito sa direksyong yun, sabay tingin sa bubong. Naisip pa niya kung paano naglakas loob ang mga ito na magtago sa mismong tirahan niya, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung sino ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto, bigla namang lumabas si Angwa mula sa pintuan at nakita niya ang kanyang young master. Agad siyang nagulat dahil hindi niya inaasahang nakabalik na pala ang kanyang young master. Masaya naman siyang binati ni Rayang at sinabi na nakabalik na raw siya. Agad namang lumuhad si Angwa at yumuko habang nakalapat sa sahig ang kanyang dalawang kamay bilang tanda ng paggalang at respeto sa kanyang master. Malakas niyang sinabi na hindi raw mapag-aalinlanganan ang banal na aral at lahat daw ng demons ay yumuyukod sa harapan nito, bago niya binati ang third young master. Nang makita yun ni Rayang, agad niyang tinanong si Angwa kung kailangan pa ba talaga nilang gawin yun sa isa't isa, kaya sinabihan niya itong tumayo na. Bakas naman sa mukha ni Angwa ang matinding saya, at sa sobrang tuwa ay hindi niya napigil ang tumulo ang kanyang mga luha. Sinabi niya sa kanyang young master na narinig daw niya na may masamang nangyari rito sa Solitary Bamboo Grove. Nang marinig yun ni Rayang, naisip niya na mukhang matagal siyang hinintay ni Angwa at hindi niya ito gaanong naisip habang nasa Solitary Bamboo Grove. Kaya sinabi niya kay Angwa na ayos lang daw siya. Ngunit napansin niyang parang pamayat si Angwa kumpara noon. Tumugon naman si Angwa at ipinaalam sa kanyang young master na maayos naman daw siya at ang tanging ikinatutuwa niya ay ang makitang ligtas itong nakabalik. Napansin naman ni Rayang na kahit 8 buwan siyang nawala, napakalinis pa rin ang kanyang tirahan. Ipinaliwanag ni Angwa na dumadaan daw siya rito kada 2 araw upang maglinis, para kung sakaling bigla itong makabalik ay magiging maayos at komportable pa rin ang lugar. Nang makitang maayos naman si Angwa, naisip ni Rayang na ang mga taong pumasok sa kanyang tirahan ay malamang na nagmamasid lamang. Nagsalita naman muli si Angwa at sinabi sa kanyang young master na hindi pa niya napapainit ang tubig dahil ngayon lamang niya natanggap ang balita tungkol sa pagbabalik nito. Ipinaalam niyang magtatagal pa raw ng kaunti bago maging handa ang mainit na tubig. Kaya tinanong niya kung gusto muna nitong kumain. Tumanggi naman si Rayang at sinabi niyang mas gusto muna niyang maligo dahil gusto niyang linisin ang sarili mula sa dumi na nakuha niya sa Solitary Bamboo Grove. Nang marinig yun ni Angwa, agad niyang sinabi na sige at ipapaalam na lamang niya rito kapag handa na ang mainit na tubig. Makalipas ang ilang sandali, nakapasok na si Rayang sa loob at agad na naligo. Habang naliligo, naisip niyang napakasarap daw sa pakiramdam at tila nawala ang lahat ng tensyon sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang presensyang naramdaman niya nang siya ay bumalik. Naisip niyang hindi niya yun maaaring balewalain. Bigla ring pumasok sa kanyang isipan ang isang katanungan kung siya kaya ang taong yun. Ang taong matalim na nakatingin sa kanya noong royal meeting, at ang taong naging dahilan ng pagkakaroon niya ng chi blockage. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang fourth young master na si Women Hong. At walang kano-ano. Agad niyang malakas na hinampes ang tubig habang naiinis na sinabi sa kanyang isipan na napakayabang daw ng maliit na bastardo na yun at paano raw ito naglakas loob na gawin yun sa kanya. Dagdag pa niya, kapag mahuli daw niya ito, may kalalagyan daw ito sa kanya. Pagkatapos ay napabuntong hininga siya at naisip na magiging abala na naman daw siya. Una raw niyang kailangang alamin kung paano talaga gumagana ang Heavenly Demon Divine Cult. Sa ngayon, wala pa raw siyang alam tungkol dito maliban sa katotohanang ang namumuno rito ay ang Demon Lord. Dahil napakakaunti pa ng alam niya, wala raw siyang anumang kontrol sa sitwasyon. Naisip din niya na hindi niya kayang hulaan kung ano ang susunod na gagawin ng Demon Lord, kaya hindi raw ito maaaring isama sa kanyang mga plano. Kailangan muna niyang alamin kung sino-sino ang mga taong maaaring makatulong sa kanya. Pagkatapos, kailangan daw niyang makuha ang mga ito sa kanyang panig at magkaroon ng sapat na impluwensya upang malaya siyang makapasok at makalabas sa cult kung kailan niya gusto. Habang nakatingin siya sa buwan sa kalangitan, napagtanto niyang kapag nagawa niya yun, darating ang araw na maaari na siyang mamuhay ng malaya at makuha ang kanyang kalayaan. Kahit paano, naisip niyang ang tanging magandang bagay sa kanyang sitwasyon ay siya ang unang disipulo ng marangal na Demon Lord. Maaaring walang nakakaalam kung ano ang mga binabalak niya, pero sa panlabas ay mataas pa rin ang kanyang katayuan.
Kaya naisip niyang sa buhay na ito ay aakyatin niya ng mas mataas ang antas ng lipunan at mas may enjoy niya ang buhay. Lumipat naman ang eksena sa tirahan ng Fourth Prince, kung saan makikita siyang naninigarilyo. Habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at hawak ang kanyang pipa, napalingon siya nang tawagin siya ng doktor. Tinanong siya nito kung bakit hindi raw niya bawasan ang paninigarilyo para naman sa kanyang kalusugan. Tumugon naman ng Fourth Prince na medyo napadalas daw ang kanyang paninigarilyo nitong mga nakaraang araw, pero titigil daw siya kapag dumating na ang tamang panahon, at nagpasalamat din siya sa pag-aalala ng doktor. Tumugon naman ang doktor na naiintindihan niya ito, bago niya itanong kung bakit niya pinabalik ang mga tauhan na ipinadala niya sa tirahan ng Third Young Master. Hindi naman agad sumagot ang Fourth Prince at nanatili lamang itong tahimik. Habang pinagmamasdan siya ng doktor, naisip nito na mahusay raw umunawa ang kanyang young master, pero hindi niya maintindihan ang naging desisyon nito ngayon dahil sa halip na tapusin ang nasimulan niyang plano, patuloy lamang itong naninigarilyo. Lumipas ang ilang minuto bago nagsalita ang Fourth Prince at sinabi niyang hindi raw niya alam. Naguluhan naman ang doktor dahil hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito. Kaya ipinaliwanag ng Fourth Prince na hindi raw niya alam kung paano magre-react si Rayang, kaya yun ang dahilan kung bakit pinabalik niya ang kanyang mga tauhan. Nang marinig yun ng doktor, sinabi niyang nauna na raw na nahulaan ng Fourth Prince kung paano magre-react si Rayang at nakagawa na rin ito ng plano para rito. Tumugon naman ng Fourth Prince na oo, akala niya ay alam na niya kung paano kikilos si Rayang, pero nagkamali raw siya. Nabigla naman ang doktor nang marinig yun at naisip niyang ngayon lamang niya narinig na inamin ng kanyang young master na nagkamali ito. Dahil hindi siya makapaniwala, tinanong niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Tumugon naman ang Fourth Prince habang nakatingin sa labas ng bintana at ipinaliwanag na nakita raw niya si Rayang sa royal meeting kanina, at yun ang unang pagkakataon na nakita niya ito mula nang mangyari ang insidente ng chi blockage. Sinabi niyang ibang-iba na raw si Rayang kumpara noon at mas maayos na rin ang kanyang kalagayan. Hindi raw niya alam kung ano ang nangyari sa Solitary Bamboo Grove, pero mukhang nakabawi na rin si Rayang at naibalik na ang kanyang martial arts. Gayunpaman, sinabi ng Fourth Prince na hindi niya itinigil ang kanyang plano dahil lamang sa pagbabalik ng martial arts ni Rayang. Sa halip, mukha raw itong si Rayang na kilala niya noon, pero pakiramdam niya ay ibang tao ang kanyang kaharap. Para bang ibang-iba na raw ang taong yon, lalo na ang mga mata nitong nakatingin sa kanya na para bang alam nito ang lahat ng kanyang ginawa. Dagdag pa ng Fourth Prince na hindi naman daw siya basta umatras dahil lamang sa gumaling si Rayang at bahagyang lumakas. Kailangan lang daw niyang ayusin muli ang mga naiisip niya tungkol dito. Ngunit habang sinasabi yun ng kanyang young master, napansin naman ng doktor na parang hindi ito nagsasabi ng buong katotohanan. Sa halip, naisip niya na litong-lito lamang ang Fourth Prince dahil sa malaking pagbabagong nakita nito kay Rayang. Habang patuloy na naninigarilyo ang Fourth Prince, tinanong niya ang doktor kung ano ang ginagawa ng kanyang mga tauhan matapos silang utusan na umatras. Sumagot naman ang doktor na nagrereklamo raw ang mga ito dahil nakansela ang kanilang plano. Kaya tinanong niya ang kanyang young master kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi naman ng Fourth Prince na bigyan na lamang daw sila ng kaunting pera bilang pampalubag loob. Katulad daw ni Rayang, sobrang interesado rin sa pera ang mga tauhan niya. Kaya magiging maayos na raw ang lahat basta mabigyan sila ng pera. Pagkatapos ay napaisip ang Fourth Prince na hindi magandang ideya na subukang atakihin si Rayang sa ngayon. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung ano na ang dapat niyang gawin mula ngayon. Sa kalagitnaan ng gabi, bumalik naman ang eksena sa tirahan ng Third Prince, kung saan makikita natin na naghanda si Angwa ng masarap na hapunan. Maririnig naman si Rayang na nagrereklamo at pinapagalitan si Dongpil dahil late na raw itong dumating. At sa sobrang tagal ng kanyang paghihintay ay parang mamamatay na raw siya sa gutom. Agad namang humingi ng paumanhin si Dongpil at nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Tumugon naman si Rayang at sinabi na si Angwa raw ang naghanda ng pagkain, kaya bilasan na raw nito at umupo na. Bakas naman sa mukha ni Angwa na parang nahihiya siya at hindi komportable na umupo sa tabi ng kanyang young master, kaya tinanong niya kung ayos lang ba raw na umupo siya roon at sinabi pang baka mas mabuti raw kung kumain na lamang siya mamaya ng mag-isa. Tinanong naman siya ni Rayang kung ano raw ba ang problema sa kanya, at sinabihan siyang huwag nang magsabi ng kung ano-anong bagay habang nasa harapan na nila ang masarap na pagkain.
Pagkatapos ay malakas na sinabi ni Ryan sa kanilang dalawa na silang tatlo raw ay sabay-sabay nakakain. Kaya magsimula na raw sila. Bigla namang napatulala sina Dongpil at Angwo nang marinig nila yon mula sa kanilang young master. Pagkatapos ay nag-cheers silang lahat gamit ang kanilang mga inumin. Nagsimula nang kumain si Dongpil habang si Ryan naman ay umiinom ng kanyang alak. Maya-maya ay kinuha ni Ryan ang 2 bote ng alak at walang kaano-ano na ibinuhos ang laman sa bibig ni Dongpil. Bakas naman sa mukha ni Angwa ang matinding pagkagulat at pag-aalala para kay Dongpil. Sa ibaba naman ay makikita ang maliit na kulay dilaw na fox na masayang kumakain din. Hindi nagtagal ay biglang naging tahimik ang lugar dahil naubos na nilang tatlo ang lahat ng pagkain at alak. Nang maubos ang huling patak ng alak, napansin ni Ryan na wala ng laman ang bote, at napansin din niyang parang lasing na si Dongpil. Kaya tinanong niya kung oras na raw ba para huminto sila. Lasing na sumagot si Dongpil at tinanong si Ryan kung ano raw ang pinagsasasabi nito dahil hindi pa naman daw siya lasing. Ngunit alam ni Ryan na lasing na talaga si Dongpil, kaya sinabihan niya itong huwag nang pilitin ang sarili. Pagkatapos ay inutusan ni Ryan si Angwa kung maaari pa ba itong kumuha ng ilang inumin at sinabi niyang kahit anong klaseng inumin ay ayos lang. Agad namang sinunod ni Angwa ang kanyang utos at dali-daling kumuha ng panibagong inumin. Habang naghihintay, tinawag ni Ryan si Dongpil at sinabi na bago dumating ang mga inumin ay may itatanong muna raw siya rito. Lasing na tumugon si Dongpil na ayos lang daw at maaari raw siyang magtanong. Sinabi naman ni Ryan na gusto raw niyang makilala ang isang taong alam ang lahat tungkol sa mga koneksyon at ugnayan sa loob ng iba't ibang organisasyon, kaya tinanong niya si Dongpil kung may alam ba daw siya na tao. Sumagot naman si Dongpil na may ilan daw siyang alam at medyo pamilyar naman daw sila sa kung paano nakaayos ang mga organisasyon. Pero pagdating sa mga personal na relasyon at koneksyon ng mga tao ay hindi raw sila gaanong mahusay. Nabanggit niya na narinig daw niyang mahusay sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao ang general strategist ng military office, pero mahirap daw itong makausap. Nang marinig yun ni Ryan, sinabi niyang naiintindihan niya, bago niya itanong kung sino raw ba ang dapat niyang makilala. Sumagot naman si Dongpil at sinabi na ang Internal Enlightenment Facility Master daw. Bumalik naman ang eksena sa tirahan ng 4th Prince, kung saan inutusan niya ang doktor na magpadala ng mensahe sa Internal Enlightenment Facility Master na si Yon Simso at sabihin dito na inaanyayahan niya itong maghapunan kinabukasan para makapag-usap sila. Nagulat naman ang doktor nang marinig yun at agad na nagbabala na delikado raw na basta-basta niyang kontakin ang Internal Enlightenment Facility Master. Dahil sa personalidad nito, malamang ay iiwas daw itong makialam sa alitan ng mga magkakadisipulo, at kung bigla niya itong hihingan ng tulong ay baka lalo lamang niya itong mapasama ang loob. Ipinaalala rin ng doktor na kung magiging kaaway niya ang Internal Enlightenment Facility Master, maaari raw itong maging malaking problema para sa kanya. Tumugon naman ang 4th Prince na alam daw niya yon, pero kailangan daw nilang sumugal paminsan-minsan. Pagkatapos ay sinabi niya na ngayong ang Lynx ay nag-iba na at naging isang Viper. Kailangan na rin daw nilang palitan ang kanilang sandata. At bakas sa kanyang mga mata na may binabalak siyang hindi maganda. Kinabukasan sa residence ng 3rd Prince, makikita si Angwo na maagang nagising at naglilinis sa labas ng kanilang tirahan. Habang nagwawalis siya, pinagmamasdan din niya ang kanyang young master na patuloy na nagsasanay. Napansin niya na tila naparami ng inom si Ryan kagabi, kaya masaya niyang naalala ang nangyari kung saan masaya silang nag-inuman hanggang sa maubos ang kanilang alak. Sa kanyang isipan, nasabi ni Angwo na talagang kakaiba raw ang naging gabi nila. Samantala, hindi naman tumitigil si Ryan sa kanyang pagsasanay dahil inihahanda niya ang sarili para sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Habang pinagmamasdan siya ni Angwo, humanga ito sa galing ng kanyang young master at napasabi sa sarili na talagang kahanga-hanga raw siya, at gaya ng inaasahan, hindi basta-basta magiging disciple ng Demon Lord ang isang tao. Makikita naman si Ryan na pawisan at malalim ang paghinga habang inilalabas niya ang kanyang pulang chi. Na para bang maingat niyang kinokontrol ang bawat paghinga niya. Sa puntong yun, ipinakita ang isang flashback mula sa pag-uusap ni Dongpil at Ryan noong nakaraang gabi. Tinanong ni Dongpil kung ang ibig sabihin ba ni Ryan sa organization ng cult ay tungkol sa mga interpersonal relationships. Ipinaliwanag niya na ang general strategist daw ang eksperto pagdating sa ganoong bagay dahil siya ang head ng military, na siyang pinakamakapangyarihang grupo sa loob ng cult.
Gayunpaman, sinabi ni Dongpil na mahirap para sa kahit sino na makipagkita sa General Strategist maliban sa Demon Lord. Lalo na ngayon dahil mas abala raw ito kaysa dati. Kaya magiging napakahirap para kay Rayang na makausap ito. Idinagdag pa ni Dongpil na sila, ang Court of Elders ay isa ring napakahusay na grupo. Dahil sila ang nagpoprotekta sa Demon Lord at sa buong cult. Nang marinig yun ni Rayang, tila nainis siya at tinanong si Dongpil kung nagyayabang ba ito. Dagdag pa niya na ang Court of Elders daw ang pinakamagandang organization sa Heavenly Demon Divine Cult, sabay tawa ng malakas dahil sa kalasinggan. Napakamot naman ang ulo si Rayang at sinabi niyang naiintindihan na niya. Sa kanya tinanong kung mayroon pa bang ibang taong pamilyar sa mga detalye ng interpersonal relationships sa loob ng cult. Napaisip din siya kung sobrang lasing na ba talaga si Dongpil. Habang kumukuha ng pagkain, sinabi ni Dongpil na si Yeon Sim-so raw ang taong hinahanap niya. Ipinaliwanag niya na ang Internal Enlightenment Facility Master ay tiyak na maraming alam tungkol sa ganoong bagay dahil ang Internal Enlightenment Facility ang namamahala sa internal finances ng cult at may malaking kapangyarihan. Nakuha naman ito ang atensyon ni Rayang. Dagdag pa ni Dongpil habang kumakain, na dahil sila ang nag-aasikaso ng pananalapi. Malamang ay marami rin silang alam tungkol sa relasyon at koneksyon ng mga tao sa loob ng cult. Gayunpaman, sinabi niyang hindi raw basta-basta magbibigay ng ganoong impormasyon ang Internal Enlightenment Facility Master dahil bawal na maglabas sila ng personal na opinyon tungkol sa ibang tao. Nagtaka naman si Dongpil kung bakit yun ang itinatanong ni Rayang at nagsimula siyang maghinala kung may iba ba itong dahilan. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang tanong dahil dumating si Angwa at ipinaalam sa kanyang young master na nandito na ang mga inumin. Bakas naman sa mukha ni Dongpil ang saya dahil sa pagkakaintindi niya ay tila may gusto si Rayang sa Internal Enlightenment Facility Master na si Yeon Sim-so. Samantala, parang nawala naman ng gana si Rayang sa pag-uusap dahil iba ang naging pagkakaintindi ni Dongpil at napagbintangan pa siyang may gusto kay Yeon Sim-so. End of flashback. Nagpatuloy si Rayang sa kanyang pagsasanay habang iniisip niya na, gaya ng sinabi ni Dongpil, hindi magiging madali ang pakikitungo kay Yeon Sim-so, ang Internal Enlightenment Facility Master. Iniisip niya na ang isang taong namumuno sa isang pasilidad na humahawak sa pananalapi ay tiyak na may malaking awtoridad, kaya maaaring magkaproblema kung basta-basta niya itong lalapitan. Ngunit malinaw na may mga taong kumikilos laban sa kanya, at ginagamit pa ang kanilang mga tauhan para targetin siya kahit nasa loob na siya ng cult. Napagtanto niyang nagkamali siya nang isipin niyang makababalik siya sa isang tahimik at ligtas na buhay matapos niyang makalabas sa solitary bamboo grove. Kahit nasa Heavenly Demon Divine Cult man siya o nasa labas nito, palaging may mga taong gugustuhing mapasama siya. Kaya kailangan daw niyang magkaroon ng mga taong kakampi at susuporta sa kanya. Natutunan na raw niya sa dati niyang buhay kung ano ang nangyayari kapag mag-isa siyang lumalaban at walang kaibigan o kakampi. Dahil masyado namang nakatuon si Rayang sa kanyang pagsasanay, hindi niya napansin na halos nasira na niya ang buong paligid. Dahil dito, tila nawawala na ng pag-asa si Angwa at napapatanong sa kanyang isipan kung kailan ba niya matatapos ang paglilinis sa lugar na yun. Gayunpaman, humanga pa rin siya at naisip niyang napaka-cool talaga ng kanyang young master. Maya-maya, unti-unting ibinaba ni Rayang ang kanyang chi at sinabi niyang napagod siya. Nang mapansin niya ang kalat at pagkasira ng paligid, napaisip siya kung dahil ba yun sa dami ng iniisip niya. Napagtanto rin niyang hindi niya dapat iniiwan ang ganoong mga marka sa paligid. Walang ano-ano'y may narinig siyang tumatawag sa kanya mula sa labas ng gate. Nagpakilala ito bilang si Dongpil. Agad namang pumasok si Dongpil at binati siya ni Rayang. Napansin niya na nagsasanay ang kanyang young master, sa kanya iniabot ang isang bagay. Sinabi ni Dongpil na yun daw ang espada na ipinabanggit ni Rayang at halos kapareho raw ng haba ng espada na dati nitong ginagamit. Agad naman itong kinuha ni Rayang at sinuri bago magpasalamat kay Dongpil. Nang bahagya niyang hugutin ang espada mula sa kaluban nito, biglang kumawala ang malakas na pressure sa hangin, na ikinagulat ni Dongpil. Sa isip ni Dongpil, isang simpleng paghugot lang yun, pero ramdam niya agad ang lakas na taglay ng espada at ni Rayang. Sinabi naman ni Rayang na maganda raw ito at magandang bagay ang dinala ni Dongpil sa kanya. Bago niya muling ibinalik ang espada sa kaluban nito. Pagkatapos ay sinabi niyang aalis na raw siya. Nagtaka naman si Dongpil at tinanong kung saan siya pupunta.
Sumagot si Rayang na pupunta raw siya upang buuin ang kanyang kinabukasan. Lalong nagtaka si Dongpil at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit biglang lumitaw mula sa balikat ni Rayang ang maliit na kulay dilaw na fox na parabang binabati rin si Dongpil. Pagkatapos ay tinanong ni Rayang si Dongpil kung gusto nitong sumama kung wala naman itong ibang ginagawa. Samantala, lumipat ang eksena sa High Class Pavilion, Spring Flower Pavilion, kung saan makikita ang fourth prince na tila may hinihintay na bisita. Dumating ang Internal Enlightenment Facility Master at binati ang fourth young lord. Inanyayahan naman siya ng fourth prince na pumasok at sinabi niyang nagpagawa siya ng pinakamahuhusay na pagkain, kahit hindi niya alam kung magugustuhan ito ni Yeonsim. Sumagot naman si Yeonsim na nasa ilalim ng kanyang pamamahala ang Spring Flower Pavilion at siya ang higit na nakaalam kung gaano kasarap ang pagkain doon. Nang marinig yun ng fourth prince, sinabi niyang hindi niya alam na ang may-ari pala mismo ng lugar ang kanyang inimbitahan at siya pa ang nag-astang host, sabay tawa. Maya-maya, makikita silang dalawa na nakaupo na sa harap ng isang mesa. Tinanong ni Yeonsim ang fourth prince kung bakit siya nito inimbitahan. Sumagot naman ng fourth prince na wala naman daw partikular na dahilan at gusto lamang daw niyang ilibre ng pagkain si Yeonsim dahil palagi itong nagsisikap para sa cult. Simple lamang ang naging sagot ni Yeonsim at sinabi niyang wala naman daw yon. Habang nakatingin sa kanya, napangiti ang fourth prince at napaisip na si Yeonsim ay isang babaeng ilang dekada nang nakaligtas sa tinatawag na battlefield na divine cult at unti-unting umakyat hanggang sa maging Internal Enlightenment Facility Master. Mataas ang tingin nito sa sarili at alam na alam nito ang kanyang sariling halaga, kaya pinaalalahanan ng fourth prince ang kanyang sarili na kailangan niyang maging maingat, gaya ng pakikitungo niya sa general strategist, dahil hindi madaling makakuha ng pagkakataong makausap ang isang tulad ni Yeonsim. Nang tuluyang makalabas ang lahat ng kanilang mga tauhan at silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob, sinabi ni Yeonsim na wala na raw ang mga servants kaya maaari na siyang magsalita at sabihin ang tunay na dahilan kung bakit siya nito gustong makausap. Agad namang sinabi ng fourth prince na kailangan niya ang tulong ni Yeonsim at nais niyang humingi ito ng kaunting suporta. Pagkarinig nito, tumayo agad si Yeonsim at nagpasalamat sa pagkain bago sinabing magkikita na lamang daw sila muli. Tinanong naman siya ng fourth prince kung hindi ba siya komportable sa kanyang hinihinging tulong. Ipinaliwanag ni Yeonsim na hindi yun ang problema dahil hindi raw siya kumakampi pagdating sa mga kandidato. Nagtaka ang fourth prince at tinanong kung bakit niya yun sinasabi. Sumagot si Yeonsim na hindi man niya alam ang ginagawa ng ibang organizations, ngunit hindi niya maaaring suportahan ang ganoong mga aksyon. Ipinaliwanag niyang ang kanyang facility ang namamahala sa internal affairs ng buong cult, kaya kung hindi siya mananatiling neutral, maaaring mawala ng balanse at maging magulo ang buong cult. Dagdag pa niya, inaasahan daw niyang alam yun ng fourth prince, kaya nagulat siya sa hinihingi nito. Napaisip naman ng fourth prince at sinabi sa kanyang sarili na kahit Internal Enlightenment Facility Master si Yeonsim, isa pa rin naman itong organization sa napakaraming organization sa loob ng cult. Para sa kanya, napakayabang ng sinabi nito sa harap mismo ng isang kandidato. Kaya sinabi niya kay Yeonsim na tila nagkakamali ito ng pagkakaintindi dahil ang hinihingi lang daw niya ay kaunting tulong at hindi niya hinihiling na kumampi ito sa kanya. Sumagot naman si Yeonsim na para sa kanya ay wala namang malaking pagkakaiba ang dalawang bagay na yun. Mariing sinabi ng fourth prince na malaking pagkakaiba yun at alam daw niya kung gaano kahalaga ang Internal Enlightenment Facility, gaya ng sinabi ni Yeonsim. Tumugon naman si Yeonsim na kung ganoon, dapat alam na alam din ng fourth prince na hindi sila susuporta sa kahit sinong kandidato. Sinabi naman ng fourth prince na wala naman daw nakasulat sa batas ng cult na ipinagbabawal yun. Ngunit sinabi ni Yeonsim na hindi mahalaga yun dahil ang pagiging neutral niya ay pagpapakita ng kanyang katapatan sa buong cult. Muling sinabi ng fourth prince na mas mabuti raw kung pag-iisipan nitong muli ang kanyang desisyon. Ngunit tumalikod na lamang si Yeonsim at habang naglalakad palayo ay nagpasalamat sa pagkain bago nagpaalam. Bago tuluyang umalis si Yeonsim, ay may sinabi ang fourth prince na tila napakahalagang bagay. Ipinaalam niya na narinig daw niyang kailangan ni Yeonsim ang green turtle four-leaf clover. Isang napakabihirang halamang gamot na hindi man lang daw makikita sa Yunnan, kung saan karaniwang nanggagaling ang karamihan sa mga halamang gamot ng cult. Maging sa paligid daw ng Eastern Seas ay napakahirap itong matagpuan. Sinabi ng fourth prince na ibibigay niya ito kay Yeonsim kung kailangan niya,
dahil wala naman daw siyang sariling pangangailangan para rito. Agad namang napatigil si Yeon-sim at napalingon sa fourth prince. Tinanong niya kung paano nito nalaman ang tungkol doon. Sa halip na direktang sumagot, ay nagtanong ang fourth prince kung mahalaga pa ba talaga yon. Sinabi naman ni Yeon-sim na oo, mahalaga yun sa kanya, kaya nais niyang malaman ang sagot. Tumugon ang fourth prince na kung ganoon, dapat daw ay may kapalit siyang makuha mula kay Yeon-sim para sa impormasyong yon, dahil hindi raw siya nakikipagkasundo kung siya lang ang malulugi. Nang marinig yun ni Yeon-sim, tila hindi niya nagustuhan ang sinabi nito at sinabi niyang parang pananakot daw yon. Agad namang itinanggi ng fourth prince at sinabing paano raw niya magagawang takutin ang Internal Enlightenment Facility Master. Ipinaliwanag niyang nasa mahirap lang daw siyang sitwasyon kaya umaasa siyang maiintindihan siya ni Yeon-sim. Dagdag pa niya, para maging maayos daw ang isang negosasyon, kailangang mag-alok ang bawat panig ng bagay na gusto ng kabilang panig. At sa pagkakataong ito, magandang halimbawa raw ang green turtle four-leaf clover. Pagkatapos ay tinanong niya si Yeon-sim kung ano ang masasabi nito. Kahit labag sa kanyang kalooban ang gusto ng fourth prince, wala nang magawa si Yeon-sim kundi bumalik sa kanyang upuan at muling harapin ito. Nang makita yun ng fourth prince, bakas ang ngiti sa kanyang mukha. Pagkaupo ni Yeon-sim, sinabi niyang pakikinggan muna niya ito at tinanong kung ano ang gusto nito. Tumayo naman ang fourth prince at sinabing wala naman daw itong gaanong hinihingi. Dahil isa lamang itong pabor na maaaring gawin ng magkaibigan. Nais daw niyang magbigay si Yeon-sim ng isang lihim na utos sa isang servant. Lumapit ang fourth prince kay Yeon-sim at bumulong, saka tinanong kung may kilala ba itong servant na nagngangalang Angwa. Agad namang nagulat si Yeon-sim nang marinig ang pangalan nito. Ipinaliwanag ng fourth prince na si Angwa ay isang servant na nagtatrabaho sa residence ng third young lord. At nais niyang ipautos kay Yeon-sim na i-report ni Angwa ang lahat ng ginagawa ng third young lord sa loob ng 3 buwan, at kung maaari ay araw-araw. Pagkarinig nito, tinanong ni Yeon-sim kung may balak ba itong gawin laban sa third young lord. Agad namang sinabi ng fourth prince na akala niya ba ay hindi ito nagtatanong tungkol sa mga bagay na hindi maaaring sagutin. Tumugon si Yeon-sim na mahirap daw ang pabor na unang hinihingi nito. Tinanong naman siya ng fourth prince kung mahirap ba talaga ang ganoong kahilingan. Sinabi ni Yeon-sim na oo, dahil kung mahuli si Angwa sa pagre-report tungkol sa pang-araw-araw na gawain ng third young lord, alam ba ng fourth prince kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Habang umiinom ng kanyang alak, kalmado namang sinabi ng fourth prince na ang kailangan lang daw nilang gawin ay huwag magpahuli. Sinabi naman ni Yeon-sim na masyado itong mapanganib. Ngunit iginiit ng fourth prince na hindi naman daw ganoon yun kapanganib. Kailangan lang daw sabihin kay Angwa na ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain gaya ng dati at magpadala lamang ng simpleng sulat pagkatapos ng bawat araw. Sinabi ni Yeon-sim na mukhang simple lang yun pero talagang hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil pinutol siya ng fourth prince at sinabi nitong kahit magkaroon man daw ng problema, simple lang ang magiging solusyon. Nagtaka naman si Yeon-sim kung bakit ganoon kadali para sa fourth prince ang lahat. Mariin itong inilapag ang kanyang mangkok sa mesa at ipinaliwanag na ang katotohanan daw ay parang usok ng tabako, madali itong mawala. Kaya kung aalisin daw nila ang pipa ng tabako, wala nang makakaalam kung sino ang taong naninigarilyo. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng fourth prince ay kapag natapos na ang paggamit nila kay Angwa, papatayin nila ito upang walang maiwang bakas. Labis namang nagulat at nabigla si Yeon-sim sa narinig niyang plano at hindi siya makapaniwala na kaya nitong gawin iyon. Samantala, sa kabilang panig, makikita si Angwa na tila kinakamot ang kanyang tainga habang nagtataka kung bakit bigla raw itong nangangati ng husto. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.